Na-stress ka ba? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Lahat naman tayo ay na-stress. May iba, sakto lang ang naranasang stress. Pero yung iba ay sobra-sobra ang stress nila. May iba ding sobrang stress kahit hindi naman malaki ang problema nila. May mga taong ang daming problema sa buhay. May paghihirap, may hiniwalayan ng partner, naging single mom o single dad na sila. May nawalan ng trabaho, financially broke. May mga taong sumuko na sa buhay. Hindi na nila kayang ma-handle ang stress. Kung ikaw ang tatanungin ko, nafe-feel mo ba minsan na parang nalulunod ka na sa sobrang stress? Kung oo, matutulungan ka ng videong ito. Tatalakayin natin kung ano ang mga dahilan ng stress, kung paano ka naaapektuhan nito, at kung paano mababawasan ang stress mo. Marami ang dahilan ng stress. Divorce, pagkamatay ng mahal sa buhay, malubhang sakit, aksidente, krimen, sobrang dami ng gawain, natural disaster o man-made disaster, pressure sa school, money problem, marami pang iba na hindi ko na babanggitin. Lahat ng yan ay sobrang nakapanlulo mo. Kaya mga taong na-stress ay posibleng magkasakit, magkaproblema sa pagsasama nilang mag-asawa, mabalisa, madepress, at magpakamatay pa nga. Ang stress ay nakakaapekto sa buong buhay ng isang tao. Hindi lang tayong mga adulto ang na-stress. Na-stress din ang mga bata. Ang ilan ay nabubuli sa paaralan o napapabayaan sa tahanan. Biktima naman ng ilan ng physical abuse, emotional abuse, o sexual abuse. Marami ang na-stress dahil sa exam at grade sa paaralan. May mga batang nahihirapan dahil sa paghihiwalay ng mga magulang nila. Ang mga batang na-stress ay posibleng dumanas ng mga bangungot, mabagal matuto, madepress, o may tendensyang ihiwalay ang sarili. Hindi naman makontrol ng ilan ang kanilang emosyon. Kailangang matulungan agad ang mga batang na-stress. Ang stress ay ang reaksyon ng ating katawan sa isang napakahirap na sitwasyon. Magpapadala ang utak ng napakaraming hormone sa ating buong katawan. Dahil dito, bibilis ang tibok ng ating puso, pati ng ating paghinga. Tataas ang presyon ng dugo natin at magkakaroon ng tensyon sa ating mga muscle. Pero bago pa natin mapansin ang mga pagbabagong ito, handang-handa na ang buong katawan natin. Kapag natapos na ang nakaka-stress na sitwasyon, babalik na sa normal ang katawan natin. Ang stress ay isang natural na reaksyon na tutulong sa atin na maharap ang mahirap o mapanganib na mga sitwasyon. Nagsisimula ang reaksyong ito sa ating utak. Nakakabuti ang stress dahil tutulong ito sa atin na kumilos agad. At kung tama ang antas ng ating stress, tutulong ito sa atin na magawa ang mga gusto nating gawin o maging mahusay. Halimbawa, sa panahon ng exam, job interview, o maging sa sport. Pero ang chronic stress o matagal at matinding stress ay makakasama sa'yo. Kapag patuloy at paulit-ulit na ang stress mo, posibleng maapektuhan ang iyong pisikal, emosyonal, at mental na kalusugan. Baka magbago rin ang iyong pag-uugali at pakikitungo sa iba. At para makalimutan ang stress, ang ilan ay gumagamit ng droga o nalulung sa ibang bisyo. Baka mauwi pa nga ito sa depresyon, sobra-sobrang pagod o burnout, o sa pagnanais na magpakamatay. Iba-iba ang epekto ng stress sa bawat tao. Pwede itong maging dahilan ng iba't ibang sakit at naaapektuhan nito ang halos buong katawan. Para makayanan mo ang stress, kailangan mong isipin ang iyong kalusugan. Kailangan mong isipin ang pakikitungo mo sa iba, pati na ang mga tunguhin at mga bagay na talagang mahalaga sa buhay mo. Para mabawasan mo ang stress, mamuhay ka ng paisa-isang araw lang. Basahin natin ang nakasulat sa Mateo 6:34. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw. Ang ibig sabihin nito ay bahagi na ng buhay ang mga alalahanin. Pero huwag mo munang alalahanin ang susunod na araw. Makadaragdag lang ito sa stress mo ngayon, kaya mamuhay ng paisa-isang araw lang. Pwede kang mabalisa dahil sa stress, kaya subukan mo ito. Una, tanggapin mo na hindi maiiwasan ang lahat ng stress. Kaya ang pag-aalala sa mga bagay na hindi naman maiiwasan ay makadaragdag lang sa stress mo. Ikalawa, hindi naman laging nangyayari ang mga bagay na ikinakatakot natin. Maging makatwiran din sa inaasahan mo. Basahin natin ang nakasulat sa Santiago 3:17. Ang karunungan mula sa itaas ay makatwiran. Ang ibig sabihin nito ay huwag maging perfectionist. Iwasang maging di makatotohanan sa inaasahan mo sa sarili mo o sa iba. Alamin mo ang limitasyon mo.
At alamin mo rin ang limitasyon ng ibang tao. At maging makatwiran sa inaasahan mo. Kapag ginawa mo ito, mababawasan ang stress mo at ng iba. At baka maging mas maganda pa ang resulta ng ginagawa ninyo. Maging masayahin din. Kapag tumatawa ka, kahit may mali kang nagawa, kahit may problema, mababawasan ang tensyon mo at gagaan ang iyong mood. Hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag negatibo ka. Kaya relax ka lang. Dapat alamin mo kung ano ang nagpapastress sa'yo at tingnan ang reaksyon mo. Basahin natin ang Kawikaan 17:27. Ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Halimbawa, kapag na-stress ka, pwede mong isulat ang mga naiisip mo, nadarama mo, at ang ginagawa mo. Kung alam mo ang reaksyon mo kapag na-stress ka, mas mahaharap mo ito ng maayos. Pag-isipan mo din kung paano aalisin ang mga bagay na nakakapagpa-stress sa'yo. Kung imposible ito, gumawa ka ng paraan para mabawasan ang epekto sa'yo ng stress. Pwede mong pag-isipan kung paano mo mapapagaan ang isang gawain o paano mo aayusin ang schedule mo. Baguhin mo ang iyong pananaw. Baka ang nakakapagpa-stress sa'yo ay hindi naman nakakapagpa-stress sa iba. Kaya depende yan sa pananaw ng isa. Tingnan mo ang positibo sa isang sitwasyon. Huwag kang mag-focus sa problema. Lawakan mo ang iyong pananaw. Tanungin mo ang iyong sarili. Mas lalala kaya ang problemang ito bukas o sa susunod na linggo? Alamin mo kung ang problema mo ba ay simple at pansamantala lang o kung magiging malaking problema ba ito sa hinaharap. Sikapin mong maging organisado. Basahin natin ang unang Korinto 14:40. Mangyari nawa ang lahat ng bagay ng disente at maayos. Gusto nating maging organisado sa mga bagay-bagay. Pero kung magpapaliban ka, madaragdagan ng stress mo. At baka humaba lang ang listahan ng mga gawaing hindi mo natatapos. Kaya dapat may schedule ka at sundin mo ang schedule mo. Alamin mo at itama mo ang mga ugaling nagiging dahilan ng pagpapaliban mo. Para mabawasan mo ang stress, dapat balanse ang buhay mo. Basahin natin ang Ecclesiastes 4:6. Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa 2 dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Ang ibig sabihin nito ay kapag subsub ka sa trabaho, baka hindi ka na masayahan sa resulta ng pagpapakapagod mo. Baka wala ka ng natitirang panahon at lakas para ma-enjoy ang mga pinagpaguran mo. Magkaroon ka ng balansing pananaw sa pera at trabaho. Hindi dahil marami kang pera, magiging mas masaya ka na o mababawasan na ang stress mo. Ang totoo, baka kabaligtaran pa nga. Kaya sikaping mamuhay ayon sa iyong kakayahan. Matuto kang mag-relax. Nababawasan ang stress mo kapag ginagawa mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Maglaan ka ng panahon sa pagpapahinga. Ang konting pahinga ay makakapagpalakas sa'yo at makakabawas sa stress mo. Alagaan mo ang iyong sarili. Basahin natin ang unang Timoteo 4:8. Dahil may konting pakinabang sa pisikal na pagsasanay. Ang ibig sabihin nito ay ang regular na pag-iihersisyo ay nagpapaganda ng kalusugan. Kung mag-iihersisyo ka, gagaan ang pakiramdam mo at mas gaganda ang reaksyon ng katawan mo sa stress. Kumain ka ng masusustansyang pagkain at huwag magpalipas ng gutom. Siguraduhing sapat ang pahinga mo. Iwasan ang nakakasamang solusyon sa stress, gaya ng paninigarilyo at pag-abuso sa droga at alkohol. Habang tumatagal, lalo ka lang ma-stress dahil posibleng sirain ito ang kalusugan mo at ubusin ang naipon mong pera. Magpatingin ka sa doktor kapag lumalala na ang stress mo. Hindi ka dapat mahiyang magpatulong sa mga doktor. Makakatulong rin kung ikay magtakda ng prioridad. Basahin natin ang Filipos 1:10 na makita ninyo kung ano ang mas mahahalagang bagay. Ang ibig sabihin nito ay pag-isipan mo mabuti ang iyong mga prioridad. Ilista mo ang mga gawain mo depende sa kung ano ang pinakamahalaga. Makakatulong ito sa'yo na mag-focus sa mas mahalagang gawain. Makikita mo rin kung alin ang hindi pa kailangang gawin, kung alin ang pwede mong ipagawa sa iba, o kung alin ang hindi na kailangang gawin. Paano mo ba ginagamit ang oras mo? Pag-isipan mo kung paano mo ito magagamit sa mas mabuting paraan. Kung kontrolado mo ang oras mo, hindi ka laging nagmamadali. Huwag mong kalimutang humingi ng tulong. Basahin natin ang Kawikaan 12:25. Ang sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng tao, pero ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Ang ibig sabihin ay ang mabait na mga salita ng iba ay makakapagpagaan ng loob mo. Kaya makipag-usap ka sa taong makakaunawa sa'yo. Baka matulungan ka niya na tingnan ang mga bagay-bagay sa ibang anggulo
O makahanap pa nga kayong dalawa ng solusyon. Kapag nasasabi mo sa iba ang niloloob mo, gagaan ang pakiramdam mo. Kaya't huwag kang mahiyang humingi ng tulong. At syempre, huwag nating pabayaan ang ating kaugnayan sa Diyos. Basahin natin ang Mateo 5:3. Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin nito ay hindi lang pagkain, pananamit at tirahan ang kailangan natin. Kailangan natin ang Diyos. At para maging masaya, dapat na maging palaisip tayo sa kaugnayan natin sa Kanya. Malaking tulong ang panalangin. Iniimbitahan ka ng Diyos na ihagis sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Ang pananalangin at pag-iisip ng mabubuting bagay ay tutulong sa iyo na magkaroon ng kapayapaan ng isip. Magbasa ka ng mga publikasyon o manood ka ng mga makabuluhang video na tutulong sa iyo na mapalapit sa Diyos. Ang mga prinsipyong tinalakay sa video ito ay mula sa Biblia na isinulat para matulungan tayong mapalapit sa Diyos. Binibigyan din tayo ng Biblia ng karunungan at kakayahang mag-isip. Bakit kailangan nating magpatawad? Ito ang pag-uusapan natin sa video ito. Merong 5 mga dahilan kung bakit kailangan mong patawarin ang mga nananakit sa'yo. Alam ko kung anong naramdaman mo ngayon. Kung iisipin mo yung mga taong nagkasala sa'yo, parang sasabog ka sa galit. Karamihan sa atin, kinikimkim na lang ang galit. Akala natin na mawawala yun ng kusa, pero sa kalaunan, tayo ang masasaktan ng lubusan. Hindi yun mawawala sa loob mo. Replaying a sin over and over in your head was another form of unforgiveness. Yan ang dudurog sa'yo. Hindi lang ikaw ang maapektuhan, pati mga pamilya mo at mga taong nakapaligid sa'yo. Bakit? Kasi dala-dala mo ang negatibong enerhiya sa katawan mo. It's like you put yourself in your own hell. The unforgiveness starts burning you. Bakit nakasulat sa Biblia na kailangan nating magpatawad kahit anong mangyari? Bakit sinabi yan ng Diyos? Malamang maiisip mo, madaling sabihin pero mahirap magpatawad. Tama ka, parang imposible sa ngayon. Pero kapag nananalangin ka, magiging posible yon. Ano nga ba ang sinabi ng Diyos tungkol sa pagpapatawad sa mga nananakit sa'yo? Ang 5 dahilan na ito ay hindi ko gawa-gawa lang. Ito ay nanggaling sa Biblia. Number 1, required ito ng Diyos. God requires us to forgive those who hurt us. Kung gusto ng Diyos na magpatawad tayo, ibig sabihin na kasalanan ang hindi magpatawad. I always found this commandment to be pretty straightforward. Ang pagpapatawad ay hindi lang basta sinabi mo lang na pinatawad na kita. Ayun na yun. Hindi ganon. Dapat ramdam mo sa kalooban mo na bumitaw ka na sa masamang bagay. Marami ang nag-stumble dito. Kasi yung ibang tao ay basta sabi lang. Pero sa kalooban nila, hindi pa rin nila matanggap. Obsessed pa rin sila sa sakit. Nababalot pa rin sila ng kalungkutan. Alam ko na may mga pangyayari na hindi mo mabitawan. Learn how to forgive someone who broke your heart. Ang tunay na pagpapatawad ay nasa gawa. At ramdam mo rin sa puso mo. Pwede mong lukuhin ng tao na pinatawad mo na siya, pero hindi mo maluloko ang Diyos at ang sarili mo. You need to forgive internally as well as externally. Huwag mong madaliin. Dadaan ka muna sa proseso. Patuloy kang magpatawad hanggang sa mabitawan mo na ang bigat ng kalooban mo. Basahin natin ang Mateo 18:21 at 22. Pagkatapos, lumapit sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, hanggang ilang ulit ako dapat magpatawad sa kapatid ko na nagkakasala sa akin? Hanggang sa 7 ulit ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, Sinasabi ko sa iyo, hindi hanggang sa 7 ulit, kundi hanggang sa 77 ulit. Number 2, hindi tayo papatawarin ng Diyos. Totoo to, hindi niya tayo papatawarin kung hindi tayo nagpapatawad. Maiisip mo, parang sobra na yata to. Pero kung gusto mong mapatawad ka ng Diyos, patawarin mo ang mga nananakit sa'yo, kahit gaano pa kalaki ang kasalanan nila sa'yo. Sa Biblia, hindi kasi sinabi na yung may maliit na pagkakamali lang ang patawarin mo. Walang exception, pero alam ng Diyos na hindi ito madaling gawin. Pero kung gawin mo lang ang lahat, sigurado akong mabibitawan mo yan. Huwag kang maghintay na kumalma ang damdamin mo bago ka magpatawad. Hindi yan kakalma. Kakalma lang yan
kung magpatawad ka kahit masakit pa. Forgiveness is a choice. Basahin natin ang Mateo 6:14. Dahil kung pinatatawad ninyo ang mga pagkakamali ng iba, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Number 3, ang pagpapatawad ay para sa'yo. Hindi lang ito para sa ibang tao, para din ito sa'yo. Sabi ko nga kanina, kung ayaw mong magpatawad, ikaw lang din ang mapupuruhan nito. Basahin mo ang Mateo 18:23 hanggang 35. Mababasa mo dyan kung gaano kahalaga ang magpatawad. Kung ayaw mo kasing magpatawad, mahihirapan kang sumaya. Paano ka sasaya kung bitbit mo yung bigat sa puso mo? Maapektuhan ang mental na kalusugan mo. At syempre, apektado rin ang iyong pisikal na kalusugan. Para itong lason, magkakasakit ka dahil dito. Hindi ang taong nananakit sa'yo ang nagbigay ng pangit na sitwasyon. Ikaw lang, dahil iyan sa reaksyon mo. Patawarin mo sila at siguradong maghihilom ang sugat dyan sa puso mo. Number 4, nakakapagpagaan ng buhay. Bakit gumagaan? Kasi bumitaw ka na sa mga negatibong enerhiya na matagal mo nang pasan. Ipaubaya mo na lang sa Diyos ang lahat. Huwag kang maghiganti. Diyos na ang bahala. It means you trust Him to mete out justice in His way and in His time. Oo, may batas, may korte para sa mga taong nagkasala. Pero sa huli, kailangan mo pa ring bumitaw at ipaubaya sa Diyos ang lahat. Naisahan ka man ng taong nagkasala sa'yo, pero hindi niya yan magagawa sa Diyos. Basahin natin kung ano ang sinabi ng Biblia sa Roma 12:19. Huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, mga minamahal, kundi bigyang daan ninyo ang puot. Dahil nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Number 5, magpapalaya sa'yo. Kung pinapatawad mo na sila, malaya ka na rin. Ang sarap sa pakiramdam na malaya na tayo sa negatibong bagay. Di ba? Hindi natin maiisip ng paulit-ulit ang mga negatibong nangyari sa nakaraan. All of that self-pity keeps you from moving forward with your life. It takes life-giving energy away from things that could be more productive. Makakatulog ka na rin ng maayos. Babalik na ang pagiging malikhain mo. Maaakit mo na ang positibong bagay sa buhay mo. Hindi ito mangyayari kung hindi ka pa bibitaw. Kapag kasi nagpapatawad ka, parang winasak mo na rin ang kadiliman sa harapan mo. Kadiliman na nagkukontrol sa mga kinikilos mo. Kumakain ng positibong enerhiya mo at nakatira sa utak mo. Basahin natin ang Gawa 3:19. Kaya magsisi kayo at manumbalik para mapatawad ang inyong mga kasalanan, para dumating ang mga panahon ng pagpapaginhawa mula mismo sa Diyos. Ngayong alam mo na ang 5 dahilan kung bakit kailangang magpatawad, alamin naman natin ngayon kung paano magpatawad. Uulitin ko, ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit makakaya mo to. Kahit nga tayong mga solidong Kristiyano ay nahihirapan, pero narito ang ilang mga mungkahi ko sa'yo. Number 1, ipahayag mo yan sa Diyos. Ipahayag mo na nahihirapan kang magpatawad. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Ipahayag mo na may galit ka talaga sa tao. Huwag kang magdadalawang isip na magpahayag sa Diyos. Basahin natin ang Kawikaan 28:13. Ang nagtatago ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, pero ang nagtatapat at tumatalikod sa mga yon ay kaaawaan. Number 2, tigilan mo na ang pag-iisip sa nakaraan. Ang nangyari ay nangyari na. Ang kasalanan ay nagawa na. Number 3, magpatulong ka. Makipag-usap ka sa taong mapagkakatiwalaan mo. Yung taong tutulong na pahilumin ang sugat sa puso mo. Madali lang bumitaw kung iniisa-isa mong tinanggal ang laman ng bigat sa kalooban mo. Ang iba'y ayaw nilang magpatawad dahil hindi naman daw nagsisisi ang taong gumawa ng kasalanan. Ang solusyon ay huwag mong tignan ang taong yon upang hindi magising ang galit sa puso mo. Lahat ng galit mo sa taong yon ay isulat mo. Pagkatapos ay sunugin mo ang papel na yon. Don't underestimate this technique. Number 4, baguhin mo ang iyong pag-iisip. Bitawan mo ang lumang paniniwala mo na hindi mo kayang magpatawad. Ngayon, punuin mo ng bagong pag-iisip na kaya mong magpatawad. God's word is true. You can always count on this one thing. Make note cards or memorize verses that reinforce who you are in God. You may not believe the scriptures at first. Just keep saying them every day. One day, it will start to click and become truth. Your goal is to start a new tape in your head to replace the old one. Basahin natin ang Filipos 4:8. Bilang panghuli mga kapatid, anumang bagay na totoo, seryosong pag-isipan, matuwid, malinis, kaibig-ibig, marangal,
mabuti at kapuri-puri, patuloy na isaisip ang mga ito. Number 5, bumitaw ka na. Bitawan mo na ang nakaraan. Tapos na yon. Kahit baliktarin mo pa ang mundo, hindi na yon maituwid. Hindi mo na maibabalik ang nawala sa'yo. Kahit pa maghiganti ka, hindi ka pa rin matatahimik. Kahit na may death sentence na yung tao, hindi ka pa rin matatahimik. Kaya kailangan mo nang bumitaw. Number 6, manalangin ka. Gamitin mo ang panalangin para makapagpatawad. Makipag-usap ka sa Diyos. Kahit ayaw mo man o hindi, manalangin ka. Pray for God to give you the desire to pray for your offender. This one act will help you to forgive easier. Humiling ka sa Diyos na pagpalain ang taong nananakit sa'yo at pagpalain ang buong pamilya niya. Sigurado akong matutuwa ang Diyos sa'yo kung gagawin mo yan. Bakit dapat nating patawarin ang mga taong nananakit sa atin? Actually, hindi naman ito para sa mga taong yon. Para ito sa sarili natin. Para sa sarili mo. Sa tuwing sasagi sa isipan ng isang kakilakilabot na sakit, gaano man kasama ang sitwasyon, dapat ka pa ring bumitaw. Bitawan mo ang bawat salitang nasabi nila sa'yo o may nagawa man sila sa'yo. Umabante ka na walang bitbit na bigat sa dibdib mo. Hindi mo man makakalimutan ang nagawa nila, pero piliin mo pa ring bumitaw na lang. Ito ang ginawa ng Diyos sa ating lahat. Basahin natin ang Jeremias 31:34. Dahil patatawarin ko ang pagkakamali nila at hindi ko na aalalahanin ang kasalanan nila. Alam ng Diyos kung ano ang mga nagawa natin, pero pinili niyang kinalimutan ang lahat nang tayo humingi ng kapatawaran. Napakaganda ng nakasulat sa Efeso 2:4 at 5. Pero dahil sa saganang awa ng Diyos at sa matinding pag-ibig niya sa atin, binuhay niya tayo kasama ng Kristo. Kahit patay tayo dahil sa mga kasalanan natin. Nailigtas kayo dahil sa walang kapantay na kabaitan.